May ano ba? Ilang minuto na lang kasi Naliwanagan ba? Dahil naliwanagan kayo, wala na kayong katanungan. yung tanong bro kasi minsan kasi ginagamit kasi ng dating daan itong Colosas 2:18. Yan. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa magitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Ba't pag binasa yan hanggang dyan lang? Para hindi malocate na ang anghel tutukoy dito is mga fallen angel. Na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita at nagpapalalo ng walang kabuluhan sa magitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Sa ibang bersyon, huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila ng pagyayabang lang. Yan. Walang kabuluhan. Yan. At gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Mga fallen angel, mga okultista, tututukoy dito ng mga tao. Yes. Mga okultista. So, mayroon talagang yung mga ibang tao na diyan na ang sabi nila. Pero sa iba, pag maato kayo sa mga psychiatrist, kung mayroong taong na nagsabi na nakita ko ang mga anghel, hindi talaga sila maniniwala. Dahil yung mga pangitain niya, no? yung mga pangitain na yan, ang findings nila ay parang sabi nila, ay, ito ay pare, mga hallucination lang. Ano ba yung hallucination? Kathang isip. So, ito, mayroon talagang mga nagsabi na nakita sila ng mga anghel. Yung iba dyan ay dahil nakita sila ng anghel, magawa ako ng chapel. Parang baka makapagpagaling ako. Ayun. Yun. Di ba maraming mga albularyo May na sa panaginip lang nila, maling unawa. Ano yun? Kibuloy. Panaginip lang yun. Mayroon daw yung third eye, alam niyo na third eye? Ang third eye ay, ito ay sa exorcism, ito ay tinatawag na ng demonic oppression. Pero biblical ang third eye. Lagi. Sa exorcism natin, ang third eye makakita, makarinig. Mayroong makita sa cabinet, sa kahit saan kayo tumingin, mayroong makita. Di ba? So ngayon, mayroon talaga mga tao na mayroon silang makita kahit saan. Ang sabi ng mga psychiatrist, hallucination lang. Pero hindi naman lahat hallucination. Doon na may ibang makakita dahil saan? Yun. Yung nalulung ka ng drugas. Dahil ang taong nalulung ng drugas, parang marami siya makita. Ay marinig. Mayroong marinig. Doon sa sa amin sa Inabanga, bago lang, 17 years old. Lahat ng mga lahat ng mga pintuan, sirado lahat. Kasi kahit saan siya tumingin, pag mayroong hayag, yung liwanag, mayroon din nagtingin sa kanya. So ang lahat, sirado. Yun, may nagadto sa bahay namin, isang first counselor, nagadto. Pupunta? Bro, tulungan mo ang aking yung asawa sa pamangkin niya. Anong nangyari? Bro, parang baliw na. Parang baliw. Punta ko doon. Yung ba sa Tagalog yung kabuhi? Hindi, parang parang lamig. Yun dito na ang kabuhi niya. Binira ko. 10 minutes yung hinawakan ko yung kabuhi niya. Nagbalik normal. Yun, kung may nakakarinig ngayon, totoo yung sinabi ko.
Bago lang, bro. Dahil sa, yon. Oh. So, mayroong mga, ano ba yon? Hallucination. Hallucination. Oh. Oh, yun. Hallucination. Pero mayroon talagang yung third eye. Yung third eye na parang ma-open yung third eye mo kahit saan ka tumingin. Mayroon, nandyan. Di ba? Biblical So, yung third eye, yung si Saul, lumapit sa spiritista. Tapos pinatawag yung espiritu ni Samuel. Tapos nakita lang kay Samuel, yung spiritista lang, hindi nakita ni Haring Saul yun. Pero ang katanungan yon si Samuel ba ang nakita? Yun na nga, siya lang nakakita. Nung nakita niya, may nakita akong matanda, lumabas, siya lang nakita sa matanda. Si Saul, wala. Sinabi ng Nung espiritista. spiritista, siya lang nakakita. Ibig sabihin, yung espiritista may third eye. Kasi siya lang nakakita ng matanda eh. Yun ang dahilan bakit pinatay si Saul. Nakalimutan ko ang talata Anong yun. dahilan na pinatay siya? Dahil nagpunta siya doon sa espiritista. Hindi ito gusto sa Panginoon. Spiritista. So, yun, Third eye yun. Yun ang binasa ni Bro Jando. Mayroon talaga parang hambugiro ba? Ano Tagalog? Yabang. Naghinambog sa kaugalingon. Mayroon siyang pangitain na kanyang ipinagyayabang. Nagawa na sila ng mga chapel, nagpagaling na sila ng mga may karamdaman. Para bang siya lang yung Sabihin nila, ako ay ang power ko ay galing sa Panginoon. Hindi maniwala ni Father Darwin, isang exorcist. So, ang anghel dito, akala nila. ang anghel ito is fallen angel to. So, yun ang sagot dyan sa tanungan na kay versikulo. 251 na. Okay. Wala na? 4:6 ng Pilipos. Okay, ating basahin. Atin mo na basahin para malaman ko ano niya rito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tama yun. Ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Kaya nga, nung hindi ibig sabihin na ipakilala ang kahilingan sa Diyos, iiwasan mo na yung mga santo. Gaya ba nung At ipagpalagay yung sa kanina, Job 42:8, mayroon silang panalangin sa Diyos, mayroon silang kahilingan sa Diyos, pero di dininig. Pinapunta kay Job, di ba? Doon kayo kay Job para siya magdasal para sa inyo at pakikinggan ko kayo. Ano pa? Yung si David, ano nga talata sinabi ni David na siya ay nagkumpisal sa Diyos. Anong talata nga yun? Sinabi ni David na humingi siya ng tawad sa Diyos. Sa Diyos siya nanalangin, humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Pero ang paghingi niya ng tawad sa Diyos, dinaan niya kay Akan. Alam mo yun? Ikalawang Samuel yata yun. Ito na, double check ko lang ha. Ikalawang Samuel 12:13. 12:13. Ito. Sinabi ni David na isinanggunin niya ang kanyang kasalanan sa Diyos. May talata, nakalimutan ko talata yun Sinanggunin niya ang kanyang kasalanan sa Diyos at pinatawad siya ng Diyos. Tama yun. Pero dumaan siya kay Nathan. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Tama. Siya'y nagkasala laban sa Panginoon. Di naman kay Nathan. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Di ba? Inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan. Then, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. So, ibig sabihin,
pinatawad siya ng Panginoon. Pero ang nagsalita, si Nathan. At binigyan siya ng absolusyon, no? Na pinatawad din yung kasalanan, pero yung mantsa ng kanyang kasalanan, isang anak mo mamamatay. Nagkumpisa kayo ni Padre, di ba? Sabi nyo, Padre, bendisyonan mo ako dahil ako'y nagkasala. Tapos sabi ni Padre, sa ngalan ng simbahan na ibinigay sa akin, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Kanino kasalanan sino ang nagpatawad doon? Ating basahin. Juan 20:23, ito yung kumpisal na hindi matanggap ng dating daan. Sabi ganito, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad sa kanila. Iba ito sa Mateo 6:14-15. Kaya, ating balikan na 20:23. Iba to eh. Si Kristo ang nagbigay ng authority nito eh. Ating simulan sa 21. Simulan sa 21. Ayan, pagkasabi niya nito, pinakita niya, ito, sa 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. So sinugo niya yung mga apostol. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu kung patatawarin nyo. Kung patatawarin nyo, sino ang papatawad? Ang dami nila. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino nagpatawad? Sila nagpatawad. Pero sa kanilang kapatawaran na ibinigay, kung patatawarin nyo, ang nagpatawad ang mga alagad. Pero sa kanilang pagpatawad, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, damay ba siya? Damay ba? Kasi sa Mateo 6:14, damay eh. Di ba? Pero dito hindi. Bakit? Authority ito eh, pagsusugo ito. Sa Mateo 6:14, iba namang utos yun. Kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Hindi damay itong inutusan dito. Sa Mateo 6:14, iba naman yun. Tingnan nyo. Alam mo naman yung Mateo 6:14 kasi lagi namang ginagamit ni Soriano to eh. 6:14, ganito naman sinasabi. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, iba raw to, nagkasala talaga to sa iyo. Pero isa sa Panginoon nagkasala. Kung pinagpatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So damay ang hindi nagpatawad. Sa 1:23, hindi sila damay, sugo sila eh. Ako'y sinusugo ko rin kayo. Patawarin nyo ang kanilang kasalanan, patatawarin sila ng Diyos. Pag hindi sila patawarin, hindi sila mapapatawad ng Diyos. Brother Jando, maraming salamat, Brother Jando. So mayroon akong idagdag. So ano ba ang kaibahan sa mga kasalanan noon at ngayon? Anong klaseng pagpatawad noon? Ang mga kasalanan noon sa Old Testament, mapapatawad ito sa dasal ng mga pari. Mayroon talaga silang ritual para mapatawad ang kanilang kasalanan. Manalangin sila sa Panginoon para patawarin ang mga tao. Yun ang nangyari noon. Ngayon, sa New Testament, hindi na manalangin ang pari para patawarin ang mga tao. Naintindihan niyo? Hindi na ang mga pari manalangin sa Diyos para patawarin ang mga tao. Dahil sila na ang magpatawad. Di ba? No. Binigyan ng authority. Mayroon na silang authority. Hindi na sila, lahat ng nag-confess dyan, hindi magsabi, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni Tapulano, Lord. Next, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni John, Lord. Hindi. Sila na ang magpapatawad.
Yung sinabi, yung binasa ni Bro Jando, iba talaga noong una. Manalangin ang pari, maghingi ng kapatawaran para sa mga tao. Pare yan ang Nagkasala. mga Sabadista, hindi yan pare ng Katoliko. Pero ngayon, Oh. ang mga pari ngayon, sila na ang magpapatawad dahil binigyan sila sa ating Panginoon ng otorite, ang patawarin ninyo dito sa lupa, pinatawan na din dito. So, kung gusto kayong mag-direct to God, paano na yan? Nag-direct to God ka, paano na yon? Yung teksto na, yung talata na yan? Brother, sa mga protestante, wala silang ganito. Wala. Paano sila pinatawad? Sabi ni Eli Soriano, Oo. pag naramdaman mo na hindi mo na ginagawa yung kasalanan ginawa mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yun, dapat lang magpunta sa dito dahil wala silang sacrament of penance. Wala. Dito lang ang sacrament of penance. Dahil alam niya ng mga pastor, bakit hindi sila nag-practice ng ganyan? Dahil alam nila na wala silang authority pagpapatawad. Yan sa Marcos 2:7, yung mga pastor na yan, sabi nila, walang taong makapagpatawad sa kasalanan. Pero ang ating Panginoon, hindi lamang tao, Diyos pa rin. Pero sa kanyang pagka-Diyos, mayroon siyang authority sa pagpatawad. O ang kanyang authority sa pagpatawad na ibinigay niya Pinasa sa mga sa mga apostol. Yun sa John 20:21-23. Kaya ko sabihin, Brother Oh. Edgar, na sa mga alagad lang binigay, din naman sa mga paring Katoliko yun eh. Sa mga Halimbawa, sabihin nila na, sa mga alagad lang binigay yun, din naman sa mga paring Katoliko eh. nandiyan sa Biblia sa 2 Corintios 5:10 na binigyan tayo ng authority yung para magpasiguli sa ibang mga tao. Yun, yung sacrament of penance. Tinanggap ito ng mga apostol. Sino ba yung mga apostol? Mga bishop. Yung mga bishop natin ngayon, kasama doon nila. Yun ang pari ngayon dito, kanong mga pari doon si Padre Darwin, binigyan ng authority from bishop. So, sino nag-ordina sa kanila, pinahiram yon. Pinahiram. Yung faculty. So, pag makapag-confess sila, pagkatapos ng kanilang ordinasyon, mabigyan sila ng faculty sa obispo, pwede na sila magpag-confess sa mga kasalanan. Unang Timoteo 4:14, huwag mong pabayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Sabihin, yung authority ng mga apostol na ipapasa yon through ordination. Yes, through ordination. Pag hindi ka na-ordina, wala ka authority. Yung mga pastor ng ibang relihiyon, hindi na-ordina yon. Ang nag-ordina sa kanila, yung kanilang mga leader na pag iti-trace back mo, doon pa rin kay Martin Luther sa hanggang dulo nila Martin Luther lang, wala na, putol na. So ang mga pastor parang anghel na walang pakpak. Ano yung pakpak? Sign of authority. Power. So yung anghel natin, naniniwala ba kayo na ang anghel mayroong pakpak? Ha? And physical? Symbolic lang yan. Yung pakpak na yan ito ay symbolic sa kanilang power. Yun si San Vicente Vicente Ferrer, Ferrer. Bakit mayroon siyang pakpak? Symbolic ito dahil sa kanyang power na bilocation. Ano yung bilocation? Paliwanag mo ng bilocation. Yung bilocation, kung dito siya nakita siya sa ibang mga tao doon. Halimbawa, nangangaras ba Edgar dito? Kung may kaparehan siyang bilocation, the same time, may nakitang ibang Edgar naman doon sa ibang lugar. Mayroong nagsabi, bakit nandyan ka? Bakit nandun ka? Ayun, ano ba, yun. Para bang doppelganger, parang ganun. Iba talaga ang itawag na omnipresent. Kaya ating Panginoon, omnipresent. Ano ba yung naintindihan niyo sa omnipresent? Nandyan sa lahat ng dapit? Di ba? Sabi ni Soriano, dito mali daw yan. Kasi ang Diyos wala sa kubeta. Wala. Sabi niya, wala sa kubeta. Wala sa mga sinihan. Wala sa sinihan ang Diyos. Kaya hindi daw omnipresent. Pasabihin mo, ang Diyos nandun sa bahay. Dito. Ang omnipresent, ang Diyos, sabi saya, doon, yung Jeremias 23,
21 to 20. Ah? Okay, alas 3 na, maligo pa sila. Jeremias 23. 21 to 23 ba ito? Yung ano? Double check Na, natin. i-check mo muna. Hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Ay. Ano tong teksto na yun? Sa kaniyang power. Omnipresent. Jeremias 23, 24 to 24. Walang sino mang makakapagtago sa akin, kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Yun lang sa 24. Oh. Ayun, hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at 23. kahit saan? Simula tayo sa 23 para maintindihan natin. 23. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Ayan. Ano no? Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar. So wag mong sabihin, ang Panginoon nandyan sa kwarto. Sabi ni Soriano, wala siya sa sinihan. Ang daming mga kalawaswang ginagawa doon, nandoon ang Diyos mo. Hindi siya utusan. Totoo yun. Yung mga nag-disco doon sa Ozone Disco, tapos nang nasunog, nasaan ka? Ano ako, utusan nyo? Sabi saya, diba, ang Diyos, ang Bisado Diyos, ko eh. sabi saya, bro John, ang Diyos, anaa sa tanang dapit o wala sa usa ka dapit. Ano? Tagalog, ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar lamang. Yun ang omnipresent. Yun. So salamat Bro John at sa inyong lahat. At sana yung mga nanonood ngayon sa atong live, sana mayroon kayong natutunan sa ating programa, punto por punto, at sa kayon sabay kabaturan, Bro John yung sayo? Straight to the point. Straight to the point. So pakinggan ninyo at manood kayo, marami kayong matutunan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. God bless. Welcome. Closing sa ating closing prayer day. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.